Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ating pag-aaralan na tatlong senyales ng Caleb's Spirit. What are the three signs of a Caleb's Spirit? Yung mountain na ito na sumisimbolo sa problema, ang sa ating masabi sa ating pinag-aaralan, we can stare at the mountain less. Stare at the mountain less. Kung may problema, tignan lang natin. Ulyapan lang natin ito, kundi ang tignan natin, stare at the mover more. Stare at the mountain less, stare at the mover more. Who is your mover? Ito ay walang iba, kundi ang ating Diyos na nasa Kanya na lahat ng ating mga pangangailangan. Kapag mayroon tayong suliranin, mayroon tayong mga problema, mayroon tayong ilang mga issues sa ating mga buhay, ang dapat natin gawin, sulyapan lang natin ito at ituon natin ang ating mga mata sa kung saan ay siya ang sa atin ay tutulong upang tayo ay tunay na mailigtas sa mga suliranin at bigyan niya tayo ng tamang solusyon. At makikita natin yung ikalawa mula rito na yung espiritu ni Caleb ay kakaiba dahil ang kanyang espiritu ay umiiwas sa mga spoilers. Sino ba yung mga spoilers na ito? Dito po sa kasaysayan na ating binasa sa aklat ni Josue, noong isugo ni Moses ang mga espiya, sila po ay 12 espiya, at yung 12 espiya na ito, kung ano yung klaseng lugar yung Kanaan, at natagpuan nila na yung Kanaan ay mayroong mga taong malalaki, ay tunay na mayaman. Ubas nito ay pinapasan ng 2 tao at tunay na sabi nila ang kanilang konklusyon na 12 ay mayroon itong inaagusan ng pulot at gata or milk. Mapapansin natin bagamat pareho ang kanilang mga obserbasyon kung ano ang nakita nila sa lupang Kanaan, yung 10 ay mga spoilers at 2 lamang doon, Josue pati po si Caleb, ay tama ang kanilang espiritu. Sinabi nila na kayang-kaya nilang gapiin sa tulong ng Panginoon at angkinin yung lupang ipinako. Ngunit yung 10 spoilers, yung 10 negatibo, yung 10 naysayers, no, matatalo tayo at mamamatay lamang tayo doon. Bagamat yun ay mayaman, hindi natin maangkin dahil ang mga anak ni Enoch doon ay papatayin lamang tayo. No, hindi natin yan kaya. No, mapapahamak lamang tayo. No, wag natin gawin ang bagay na yan. Yan po yung mga spoilers. So, ang pamagat po ng istorya ay The Frog and the Tower. No, sa kamunduhan po ng mga palaka, no, yung frog po. Sa kamunduhan po ng mga palaka, ay tumawag yung kanilang hari na magkaroon ng isang contest, no. At yung mananalo sa contest ay of course, ay magkakamit ng malaking gantimpala. Kaya nga ipinangalandakan ito sa buong kaharian. Sa panahon yun ay marami yung mga manonood at marami din ang sumali sa mga may palakang kantong, may palakang palay, may palakang bullfrog, lahat sila isumama dito. At of course, mayroong malalaking palaka, may maliliit na palaka na sumama doon. Kaya nga nung magsimula na yung contest, ay nagtakbuhan na at kinakailangan makaakyat sila dito sa tower. At nung sila na magtakbuhan, ang mga palaka, marami doon sa mga nanonood ng mga palaka nagsasabi, hindi nyo yan kaya, napakataas ng tower, mahihina lamang kayo, hindi nyo yan kaya, hindi nyo magagawa na umakyat dyan dahil kayo ay mahihina. Kaya nga tuloy, at habang lumalapit na yung mga contestants na palaka doon sa tower, ay unti-unting nababawasan ito hanggang sa may matira na lamang na ilan at kasama doon yung isang maliit na palaka. At puro negative ang kanilang mga sinasabi. Familiar po ba kayo sa bagay na yan na kapag kayo ay may gustong maangkin, ay ay dahil maraming mga tao na nagsasabi na hindi nyo kaya hindi nyo magawa. At sa kaduluhan, makikita natin na bagamat ganon, may isang maliit na palaka na bagamat nagsisigawan ng mga tao na yung malalaki mga palaka, hindi nila nagawa. Lalo na ikaw na maliit na palaka, hindi mo yung kayang gawin na umakyat dyan sa tower. Sa kaduluhan, to make the story short, ang sabi nga, ay nanalo yung isang maliit na palaka. Maraming kumontra, maraming mga naysayers, maraming mga spoilers sa paligid, maraming mga nega na tinatawag natin. Ngunit makikita natin na yung isang maliit na frog ay tunay na nagtagumpay. Ang tanong, bakit nagtagumpay yung frog na yan? Ang pangalan po ng frog na yan ay aking pong sinearch sa internet. Ang tawag po dyan sa frog na yan ay Gardiner's frog. Hindi po garden, yung E gagawin niyo pong I, Gardiner's frog. At alam niyo po ba kung anong katangian ng Gardiner's frog? Ang Gardiner's frog po pala ay uri ng palaka na mga bigi.
Deaf, D-E-A-F. Bingi ang mga palakang ito. Kaya kahit ano sigaw mo, kahit anong negatibong bagay ang sasabihin mo sa kanya, hindi ka nila maririnig dahil sila po ay bingi. Kuminsan po, kinakailangan para po tayo ay makatulad ng espiritu ni Caleb, kinakailangan po tayong mga bingi. Si Caleb po ay isang bingi. No? Bingi po siya sa sinabi noong 10 spoiler sa mga espiya na nagsasabi na hindi nila kayang angkinin ng Kanaan. Bingi po siya doon sa mga negatibo. Yung 10 espiya, dahil sa negatibo nilang sinabi na ang mga tao ay na-terrified. Nag-iyakan yung mga tao. No? Alam po ninyo, kapag negatibo po tayo, mahahawa po yung nakapaligid sa atin. Kahit na mananampalataya, mahahawa sila. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite ever since because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. So dahil naging bingi si Caleb doon sa sinasabi ng 10 espiya at sa naging attitude ng mga tao ng Hebron ay ipinagkaloob dito sa ating Caleb. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet TV. Go, go, go.